kayo ay bubuo ng pamilya, dapat ay magkasama kayo ng iyong kapareha sa hirap at sarap. Hindi yung sa hirap mo lang siya gustong makasama at sa sarap ay maghahanap ka na ng iba. Ikaw kabarangay, gaano ka ba kaloyal sa iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansagan na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila. Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit nang sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nagtatlong taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Nay, alam niyo na pala na may babae si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano kinukonsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyo pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Ha? Bakit ka ba nakikinig sa usapan ng may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Hey! Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba? Pwede ba? Huwag kang matungal dyan na para kang baka. O may ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiyain, no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak nyo. Yan, yung pagiging maingay mo at palingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo, lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak nyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga, ha? Halika rito, para masabunutan kita. Aray ko, Nay! Nasasaktan po Dapat ako! lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalin ang dila mo? Ay! Sumusobra ka na talagang babae ka. Kayo po yung sumusobra. Kayo ni Roy. Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh. Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Ah! Kawawa naman ang Roy
ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo nyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi nyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat na ang pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papa Dudut, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa 3 magkakapatid. Ang 2 ate ng kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila. Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag at nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papa Dudut. Oh, yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? E di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, di ba? E akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo? Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang ang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng kamot. Malamang bigyan ka rin doon. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibila ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Wisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Nakuha mo pa akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit? Pati yung anak mo na sarili mong dugot laman wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos mas babad tripin mo pa ako. Galing daw sa trabaho, lokohin mo lelang mo. Aba,
Talaga naman. Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon, ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na dun ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy. Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talaga may ganang mainis? Malamang. Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat, may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap. Papadudot, kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papadudot. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papadudot. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papadudot. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagasosang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay silang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy. Pero hindi ko pa kaya. Dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papadudot. Lala, masahiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin. Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa. Kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho. Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba.
Oh, edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Pagod nga ako. At trabaho ng mga babae yun. Ano mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay. Sandali lang. Masayin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Ano bakit ako ganito? Nakuha mo pa magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masayin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh. Reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa kong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa? Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba. Kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh. May anak tayo, Roy. Oo, pero magkakaanak na rin kami ni... Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Aray ko! Bakit ka ba nangahampas? Tanong-tanong ka pa eh. Kulang pa nga yung pangahampas ko sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero... Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga, wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na siya anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobling beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak. Pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsa baluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong perang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot. Kung hindi pa naman tinamaan
ka. Samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Saka ayoko na rin pong bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Ewan ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Ano talaga naman? Opo. Hinahayaan niya pang babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Babalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang. Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po. Mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat ka ng sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papangahan ko. Manaman eh. O bakit? Magaling kaya ako manuntok. Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Buti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, Ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Ron. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, baka katikim mo sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nilang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa'yo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si Mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama. Dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulang kong umusan. Butit nandyan ang mama ko na handang umalalay sa akin at sa loob nga lang ng isang buwan ay unti-unti ko nang naibabalik ang dati kong pagkatao na sinira at winasak ng dati kong kinakasama, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Saka sabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer na kasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina Mama at Papa sa pagtitinda. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasan kong yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako at kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan nito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ng nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Ganun na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Eh ikaw, sino ka? Ako si Sedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo nasa pamamahay kita. Ay, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Sedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Sedes. Anong magawain na isa tong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala. Kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay nyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo! Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Sedes. Eh nakakapikon yung matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na rin sa kanila? Aba sineswerte lang? Nay, diba, sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis na yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Pampira naman, no, Lala? Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba?
Ang bilis ng karma talaga. Ma, please, wag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Cedes. Pero hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yung nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papadudot galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ang dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami. At hindi rin naman ganoong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin pati na rin ang nanay niya. Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba. Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro ay nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang isang buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, papadudot. Alam mo, panira ka ng araw eh. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman, wag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon yung gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo kung pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko.
Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka nang bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Roy, napipit ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo. Sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot, kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa. Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa engkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Handang kumuha ng higit pa sa iyong pangangailangan. Dapat isipin pa rin ang iba bukod sa iyong sariling kapakanan. Ikaw, kapuso, kaya mo bang hindi man lamang ng kapwa kung nakahain na sa iyo ang maraming grasya? Dear Papa Dudut, sobrang init noon at halos nasa dulong parte na ako ng linya. Umaasa ko noon na sana ay may maabutan pa ako kahit itlog lang na panlaga. Pinagmasdan ko ang mga taong nasa pila at tulad ko ay alam kong nagdarasal din sila noon na sana ay may maabutan pa silang maiuwi mula sa community pantry na yon, Papa Dudut. Ito po ang kwento ng aking pagpila noon sa community pantry kasama ang aking anak na si Nika. Ako nga pala si Cheryl, 40 years old at isang single mom dito sa Dagupan. Mula noong nauso ang community pantry ay wala kaming ibang ginawa ng aking 18 anyos na anak na si Nika kundi ang pumila at umasang may makukuha mula sa mga ibinibigay ng ibang may kaya. May learning disability po si Nika. Hindi naman apektado ang pananalita niya pero sadyang mabagal ang progress ng kanyang isipan. Sa edad niya noon na 18, ang level ng utak niya ay parang sa 7 taong gulang na bata. Kailangan ko rin siyang isama dahil walang mapag-iwanan sa kanya noon sa bahay. Dalawa lang kasi kaming magkasama noon sa buhay, Papa Dudut. Nakita at naramdaman ko ang hirap ng pagpila noon.
At may mga pagkakataon nga dati na wala na kaming naaabutan ng aking anak, kundi asin at luya na lamang. Pinatos pa rin namin yon at ginamit ko noon sa pagluto ng lugaw na halos isang dakot na lamang sa kamay ang bigas na aking ginamit, Papa Dudut. Ang hirap pong maging mahirap, pero ano bang magagawa namin noon? Yon ang sinisiksik ko sa aking utak, Papa Dudut. Ma, Ano yun, anak? pwede na po ba tayong umuwi? Kanina pa po kasi tayo dito. Ang init-init. Para na pong nasusunog tong braso ko, oh. Hipan-hipan mo na lang muna, anak. Mawawala rin yung init na yan. Gusto ko na rin po kasing umuwi. Ang sakit na po kasi ng paa ko. Gusto ko na po sanang umupo. Konting tiis na lang, nak. Malapit na tayo. Ipagdasal mo na lang sana may makuha pa tayong bigas at konting gulay sa community pantry. Ano po ba yung community pantry? Bakit po ba may ganyan? Wala naman po tayong pinipilahang ganyan dati eh. Ang community pantry ginawa para sa mga nangangailangan tulad natin. Tayong mahihirap, Hindi ko pa rin po maintindihan, Ma. Bakit mahirap lang? mayaman. Lagi tayong kinukulang sa pera. Kaya ginawa ang community pantry na to para yung mga may kaya magbahagi sila ng blessings nila para sa mga katulad nating nangangailangan. Ano po ba yung mga nakalagay doon na pwede nating kunin, Ma? Lahat ng nakalatag sa mesa pwede nating makuha. Pero dapat yung kailangan lang natin ang kunin natin. Yung itlog po, ilan po yung pwede nating kunin? Kung para sa ating dalawa, sapat na yung 2 o 3. Depende sa iluluto ko mamaya. Ano po ba yung meron pa? Di po kasi makita eh. Ang dami kasi nakapila. Umaharang sila sa akin eh. Merong instant noodles, gulay. Kanina may prutas dyan pero mukhang naubos na rin. Teka ano pa? Ayun, meron ding asukal, patis, kape, at face mask. Ayun anak, dapat pala makakuha tayo ng face mask kasi hindi pa ako nakakapaglaban nung sa atin. May pera rin po ba doon, Ma? Minsan meron. Depende yan anak sa magbibigay. Pwede po bang magsulat doon ng gusto natin? Para yun na lang po yung ibigay nung mayayaman. Naku anak, hindi pwede. Kung ano lang yung kayang ibigay ng may kaya, yun lang ang dapat nating tanggapin at kunin. Magpasalamat na lang tayo at meron pa ring mabubuting puso na handang tumulong kahit hindi naman kailangan. Ma, Ano yun anak? bakit po ba tayo mahirap? Hindi ko makalimutan ang naging tanong na yon ni Nika, Papa Dudut. Hindi ko rin alam ang isasagot sa kanya noon. Bakit nga ba kami mahirap? Yan din ang tinanong ko noon sa sarili ko. Dahil ba yon sa pagiging single mom ko? Iniwan ako noon ng tatay ni Nika 1 buwan after ko siyang maipanganak. Wala akong ibang choice kundi ang buhayin siyang mag-isa. Kinaya ko naman. Naging isa kong sales lady sa isang tiyangge at kinaya naman ang sahod ko noon na buhayin kaming dalawa. Pero dahil nga sa pandemya nadamay ako noon sa mga natanggal. Sinubukan ko namang humanap noon ng trabaho pero nabigo ako, Papa Dudu. Kaya naman nagsimula ako na pumila sa mga community pantry para mabigyan ng solusyon ang kakulangan namin noon ng pangtusto sa pang-araw-araw. Halos araw-araw nga noon nakapila kami. Hindi ko naman yon ginustong gawin pero gipit na kasi ako. Wala na akong ibang naisip na pagkukunan ng pera para sa amin ni Nika. Bilang isang ina, hindi ba't gagawin mo ang lahat para hindi ko malamang sikmura ng iyong anak? Ito na lamang, Papa Dudut, ang mga katagang sinabi ko sa sarili ko
para lamang lumakas ang loob kong pumili ng mga produktong libre sa community pantry. Ma, Ano yun? bakit po kailangan nating pumunta sa ibang barangay para makapila sa community pantry nila? Wala na po ba yung sa barangay natin? Nakita mo naman kanina na konti na lang ang natira doon, di ba? Puro kamati, sibuyas at asukal. Meron pa naman tayo noon. Kaya tayo andito sa ibang barangay? Oo, anak. Balita ko kasi mas marami yung binibigay dito. Tapos konti lang yung mga nakapila. Mas makakapili pa tayo kumpara ron sa barangay natin. Eh kung gano'n naman po pala, di kumuha na lang po tayo ng marami para hindi na tayo pipila bukas. Nakakapagod kasi yung pabalik-balik eh. Nasilip ko po may mga candy din doon. Kukuha po ako ng marami ha. Kasi yung sa barangay natin wala namang candy eh. Pwede po ba ma? Bibigyan ko rin yung mga kapitbahay natin. Anak, nakikita mo ba yung karatolang nakasabit sa pantry? Opo, Pwede bang basahin mo? magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha ba batay sa pangangailangan. Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. Tama po ba, ma? Alam mo ba kung bakit nila nilalagay yan dyan? Hindi po. Ibig sabihin lang yan, ang dapat mo lang ibigay ay yung kaya mo. At para naman sa mga kukuha, dapat di sobra. Kunwari, kukuha ako ng noodles para sa atin. Ang kaya lang naman nating ubusin 2 o kaya 3 noodles. Yun lang dapat ang kunin ko. Pero kasi ma, gagamitin naman natin yung sobra para sa ibang araw. Para di na tayo laging nakapila dito. Nakakapagod din kasi. Alam kong nakakapagod, pero kailangan nating magtiis. Hindi lang tayo ang mahirap at nangangailangan. Marami ring iba na dapat makakuha dyan, hindi lang tayo. Bakit po yung ibang nakapila kanina? Sobrang dami nung kinuha nila. Yung isang lalaki nga, halos hindi na niya mabuhat sa dami ng delata na kinuha niya eh. Yung isang matandang babae naman, nahulog na nang nahulog yung mga kinuha niya kasi hindi na niya kayang dalhin sa dami. Tuwang-tuwa pa nga po sila, marami silang nakuha eh. Gumaya na rin tayo, ma, para masaya na rin po tayo. At sa tingin mo, tama ba yon? Sa tingin mo, sinunod ba nila yung nasa karatula? Hindi po, pero... Wala nang pero-pero anak. Kukuha lang tayo ng sapat para sa ating dalawa. Hindi naman tayo mauubusan. Meron pa ring ibang community pantry na pwede nating puntahan. Hindi lang tayo ang may kailangan yan. Kawawa naman yung ibang mauubusan kung kukunin natin lahat, di ba? Nakakapagod po kasi pumunta araw-araw sa community pantry eh. Lalo po kapag sa ibang barangay pa tayo pupunta. Ang hirap po maglakad. Nakakapaso po sa braso yung init eh. Kailangan eh. Sige po. Ngayon lang naman to habang wala pa akong trabaho. Pasensya na anak ha at kailangan mong magtiis. At kung kailangan mong pumila rito imbes na maglaro na lang sana. Ayos lang po yun, ma. Ang importante, masamahan kita. Nahihiya ako kay Nika Papadudot dahil nga sa hindi ko siya mabuhay dahil sa kapos ako. Kinakailangan niya tuloy dalhin ng sakit ng binti sa kakatayo at kakapila. Naawa rin ako sa kanya habang pinagmamasdan ko siyang naiinggit sa ibang batang naglalaro samantalang siya ay nakapila sa initan.
Naisip ko kung may ibang paraan lang sana para hindi na kami pumila ay hindi na sana namin yon nararanasan pa. Nasaktan ang puso ko bilang isang ina habang pinagmamasdan ang mga mata niyang punong-puno ng pagod at inggit. Naisip ko nga rin na sundin ko na lang kaya ang sinabi ni Nika na kumuha ng sobra. Pero napailing na lamang ako noon. Hindi yon pasado sa aking prinsipyo, Papa Dudut. Nasaktan na nga ang pride ko na pumila noon sa community pantry tapos manlalamang pa ako. Naisip ko noon na kahit prinsipyo na lamang at dignidad ang meron ako sa mga panahong gipit ako ay hindi ko hinayaang maging masama ang anak ko dahil lamang kapos kami. Kung nagawa ng iba ay hindi naman ibig sabihin ay gagawin ko na, hindi ba? Papa Dudut, muli na naman kaming pumila noon kinabukasan. Plinano na lang namin kumuha ng sardinas at sayote na uulamin namin sa gabi. Habang nakapila ay nilapitan kami ng kapitbahay namin na si Tisay, kaedad ko rin. Tisay ang palayaw niya dahil masyado itong pumuti dahil sa kakainom noon ng mga mumurahing gluta at paggamit ng Kojic na sabon. Kumpara sa amin, mas nakakaangat ang buhay ni Tisay. May sari-sari store ito noon, ang kanyang asawa naman ay isang dicer noon sa isang grocery store. Hindi ko naging ka-close si Tisay at bukod kasi sa pagiging chismosa nito noon, may ugali din siyang abusada. Kaya hindi na ako nagulat noong nakita ko siyang maraming bitbit mula sa community pantry. Napailing na lamang ako at naawa para sa ibang kasamahan kong nakapila. Panigurado na naisip ko na konti na naman ang maiuwi naming mga nakaabang pa dahil sinagad ni Tisay ang pwede niyang makuha. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa kanya pero nakita ako nito at agad na nilapitan. Cheryl! Oh, Tisay. Mukhang nakarami ka sa pantry ah. Naku, pangatlong balik ko na nga to eh. Di ko nga alam kung bakit ako kumuha ng asin at itlog eh. Marami namang ganito sa bahay. Grabe naman. Nagtatlong balik ka talaga? At bakit hindi? Libre naman yun para sa lahat ah. Pero paano naman yung ibang nakapila rin? Marami rito kanina pa nakaabang. Tingnan mo yung mga nasa harapan ko. Halos nanunuyo na yung balat dahil sa init ng panahon. Sus, marami pa namang nakalatag doon. Kung sakaling maubusan sila, pwede pa rin naman silang bumalik kinabukasan ah. Marami namang magbibigay. Di nauubusan ng mayaman sa mundo, Cheryl. Masama po yan, Ate Tisay. Anong masama? Yung kumuha ng sobra. Dapat magtira pa rin tayo sa ibang nangangailangan. Aba, ay sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si mama ko po, binasa niyo po ba yung karatula sa pantry? Kumuha lang batay sa pangangailangan. Eh marami akong pangangailangan eh, kaya marami rin ang kinuha ko. O, di ba? Binatay ko lang sa kailangan ko. Lusot! Eh bakit po kayo kumuha ng itlog at asin kung sinabi niyo po kanina na hindi niyo naman kailangan yan? Eh kasi... Ay nako, Cheryl, kung ano-ano ang tinuturo mo sa anak mo. Pati ako nangungunsubi sa pag-i-explain eh. Tama naman siya. Dapat di ka kumukuha ng sobra. Nakakaawa naman yung hindi pa nakakakuha. Marami pang nakapila. Paano kung mas kailangan nila yan kesa sa'yo? Yung asin, yung itlog, marami ka pa niyan. Baka pwedeng ibalik mo na lang para makuha nung ibang mas may kailangan. Eh, di pumunta sila sa ibang community pantry. Dun sigurado, di sila mauubusan ng asin. Yung pagod kasi ang pinag-uusapan dito. Mahirap yung pumila ka at mag-uubos ka ng lakas at oras para rito, tapos pagdating mo sa pantry, wala ka na pala makukuha. Nakakasama yun ang loob sa totoo lang. Kaya wag niyo na pong ubusin. Ibalik niyo na po kahit 4 na itlog lang po. Please po, para makakuha din kami. Alam mo, Nika, pasalamat ka, cute ka at nasa mood ako. Pero bilang mabuting kapitbahay, ibibigay ko na lang sa inyo ang 3 itlog na to. Masarap yan ihalo sa noodles. Meron pa ako nakitang noodles doon, mga 8 pa yata. Sana maabutan nyo. Salamat po, Ate Tisay. At ito pa,
may ituturo ako sa inyo kung sakaling magbago lang ang isip nyo at ang prinsipyo nyo. Ano po yun? Ayos na, Tisay. Salamat na lang dito Kailangan huwag ka magsusuot ng magara. Dapat itsurang mahirap ka talaga para kahit kumuha ka ng marami, hahayaan ka nila. Kasi nga kailangan mo, di ba? Mukhang kailangan mo. Pwede ka rin magkwento ng kahirapan mo. Pwede kang mag-imbento ng sasabihin mo para kaawaan ka nila. Tingnan mo, sila pa ang magkukusang magbigay ng marami sa'yo. Pwede po pala yun, Ma. Hindi naman kailangan gawin yan, Tisay. Hindi magandang gawain yan. Ayaw naming mang-abuso. Ano ka ba naman, Cheryl? Sa ating dalawa, dapat ikaw nga ang gumagawa nito at hindi ako. Alam kong wala ka ng trabaho ngayon at kailangan mo to. Concern lang naman ako sa'yo at sa anak mo. Kung di ka kukuha ng sobra, paano ka? O siya, mauna na ako. May pupuntahan pa akong ibang community pantry mamaya pag naiuwi ko na lahat ng to. Nainis ako kay Tisay at nahilan niya noon si Nika sa mga kalokohan at pagiging abusado niya. Kaya nga ayaw ko noon na lumapit-lapit si Nika sa kanya dahil alam kong wala itong maidudulot na maganda sa anak ko. Ilang beses akong kinumbinsin ni Nika na sundin namin ang ginawa ni Tisay. Pero ilang beses ko ring sinabi sa kanya na hindi namin yon kailangang gawin. Opo, mahirap kami. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mga abuso na kami. Naisip ko lang na nakakahiya naman sa mga namimigay kung sobra-sobra naman kami sa pagkuha. Sinubukan kong ilayo si Nika kay Tisay lalo na sa pagpila noon sa mga community pantry. Pero hindi nangyari yon. Nakasabay ko pa rin siya ng ilang beses at talagang pinaninindigan niya na kumuha ng kukuha kahit na hindi naman niya talaga totoong kailangan. Wala akong ibang nagawa noon kundi ang magdasal na sana ay hindi niya malason ng tuluyan ang utak ng anak ko. Ayoko magaya si Nika sa iba naming gahaman at hindi na naisip ang kapakanan ng iba na kapitbahay. Gusto ko noon na kahit kabutiang loob lamang ang maiambag ko sa anak ko, pero naging imposible yon dahil kay Tisay. Cheryl! Ito na naman siya. Langit, magpaulan ka ng pasensya. Sana bumaha ng pasensya para hindi tumirik ang mga mata ko sa pagkabwisit. Ano po sabi nyo, Ma? Hindi ko po kayo narinig. Wala anak. May binibilang lang ako sa utak ko. Binibilang ko lang kung ilang okra yung kukunin ko para sa ating dalawa. Cheryl! Grabe to! Parang di naman ako kilala! Di pa lumingon kanina pa kita tinatawag. Dead ma lang? Ganda yan! Ikaw pala, Tisay. Di kasi kita nakilala sa suot mo. Ito bang suot ko? Sinuot ko lang yung sombrero at maluwag na t-shirt ng asawa ko para di ako makilala. Ang daming butas nitong t-shirt ko, no? Kaya mo bang bilangin? Makilala saan? Kasi medyo stricto yung nagbabantay ng pantry ngayon. Kaya kailangan may pa-change costume ako. Kanina nakasandal shorts lang ako, tapos nakalugay. Ngayon naman itong suot ko. Pormahang tomboy. Nagpalit ka ba ng damit para makaulit ka sa community pantry? True! Ang galing ko, di ba? Ano ka ba naman, Tisay? Pwede naman kasing pumila sa mga susunod na araw. Di mo naman ganun kakailangan Kung meron ka pang stock sa bahay nyo, pagtiisan mo muna. Ay naku, araw-araw naman akong pumipila talaga para pangdagdag dun sa benta ko sa tindahan ko. Pinebenta mo ang mga nakukuha mo rito? Hoy, ano ka ba? Huwag ka maingay. Mamaya kuyugin ako ng mga tao rito Kukuyugin ka talaga kasi mali ang ginagawa mo. Yung mga nakapila dito, gusto lang nilang may makain sa araw na to. Gusto lang nilang maitawid ang araw na to dahil kapos sila, pero ikaw? Ikaw pagkakakitaan mo lang? Huwag mo na nga akong konsensyahin dyan. Di rin yan epekto. Matagal na akong iniwan ng konsensya ko. Ikaw nga dapat ang pinapangaralan ko rito Alam mo, kapus na kapus ka. Mas kapus ka pa kaysa sa ibang nakapila. Pero kung kumuha ka, parang kang ibon. Yung sapat lang at kaya ng tiyan mo. Paano kung sa susunod na araw wala ng pantry? Di nga ka. Ma,
mukhang tama po si Ate Tisay. Thank you, Nika. Kasi ma, mukhang mauubusan na naman tayo. Oh. Yung iba ang daming kinuha. Hindi naman sila mukhang mahirap. Pero paano po tayo? Hindi dapat ganun, anak. Mali yun. Pero mali po ba na kumuha ng sobra para masiguradong may makakain tayo bukas? Buti pa tong anak mo, Cheryl, nag-iisip. Naku, sino ba talaga sa inyo ang nanay? Naaawa na rin kasi ako sa inyo, ma. Lagi po kayong malungkot kapag wala na tayong nauuwi sa bahay. Tapos, lagi pa tayong nabibitin po sa kinakain natin. Hindi po maganda sa pakiramdam na matulog na kulang sa pagkain. Mas gusto ko pang magutom kaysa makapang-abuso. Pero ako, ma, ayoko pong magutom. Ayoko rin naman, anak. O Pero siya, maiwan ko na kayo dyan ha. Inantok na ako bigla sa away niyong mag-ina. Nalungkot at naawa ako noon kay Nika, Papa Dudut. Pero pinilit ko pa rin pinaunawa sa kanya na mali ang sinabi ni Cheryl. Sinabi ko rin na mali ang ginawa noong ibang taong nakita niya na sobrang dami ng kinuha. Sinabi ko rin sa kanya na hindi porket walang sumasaway ay dapat na naming gayahin ang ginagawang mali ng iba. Hindi porket ginawa ng iba ay gagawin na rin namin. Ito ang huling sinabi ko sa kanya. Tumango lamang siya noon pero alam kong hindi siya sumang-ayon sa akin. Nainis pa ako noon, Papa Dudut, noong nakita kong marami ang katulad ni Tisay. Ang daming kinuha, di na halos nag-iwan sa iba. Nalungkot ako. Hindi para sa amin ni Nika, kundi para sa iba na kumakalam na rin ang sikmura noon pero walang magawa kundi ang umuwi na lamang. Ayokong mamuhay sa mali noon si Nika, Papa Dudut. Kaya nga kahit halos nalaso na noon ni Tisay ang utak niya, ay hindi pa rin ako napagod na ipaalala sa kanya ang prinsipyo ko. Mali, Papa Dudut, ang manlamang. Mali ang mga abuso. Ito ang naging paulit-ulit kong sinasabi sa kanya noon. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Naghanap ako ng trabaho para hindi na kami pumila sa community pantry, Papa Dudut. Hindi na kasi maganda ang nakikita noon ni Nika. Puro kasakiman ang nakita niya sa mga pila sa community pantry. Naisip ko na kapag tumagal na ganito ay baka magaya na rin si Nika sa kanila. Hindi ko hinayaang mangyari yon, Papa Dudut. Kaya kahit alam kong mahirap ay sinikap ko noon na makahanap ng trabaho pero nabigo ako. Nangutang na lamang ako sa ibang kamag-anak ko noon kahit konti lang, pang raos lang. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi na kami pipila sa mga community pantry. Pinaalala nila sa akin na huwag kong talikuran ang pagkuha ng kailangan namin sa pantry dahil mas praktikal yon. Pero mas inuna ko ang prinsipyo ko. Sobrang tinipid ko kung ano ang meron na lamang kami. Hindi ko inalintana ang hirap ng pagtatawid sa aking prinsipyo kung ito ang paraan para maging mabuti ang anak ko. Ma, oh, bakit po hindi na tayo pumipila sa mga community pantry? hindi naman natin kailangan. May natitira pa tayong pera rito. Kapag naubos na po ba ang pera natin, babalik na tayo sa pagpila? Kailan po kaya? May naisip na po ba kayong kukunin natin? Hindi ko pa alam, anak. Pumila na kaya tayo, ma. Tapos ipunin natin yun para may imbak tayo. Kuha na tayo ng marami. Parang si Ate Tisay. Tutulungan naman kitang magbuhat, ma. Pwede nga po yung tinuro ni Ate Tisay eh. Yung mauuna po kayong pumila. Tapos ako naman yung susunod sa inyo. Para makarami tayo. Hindi iisipin ng nagbabantay na iisang bahay lang tayo. Tsaka po, isuot natin yung mga sirang damit natin.
Makakatulong po yata yun. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na mali ang manglamang? Mali ang mang-abuso at mali ang manloko? Parang hindi ka naman natututo. Pero ma, kailangan din kasi natin yun. Alam ko namang konti na lang ang pera mo dyan eh. Gusto ko lang naman pong hindi na kayo mamroblema kung ano yung pagkakasyahin yung pagkain natin sa araw-araw. Nanay ako. Alam ko kung paano pagkasyahin kung ano man ang meron tayo. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulungan mo na lang ako maglaba mamaya. Sobrang nipis na po ng sabon. Bimpo na lang po at 3 panty sigurong kakayanin nun. Umutang ka muna sa tindahan. Sabihin mo bukas ko babayaran. Doon po sa tindahan ni na Ate Carol, hindi na daw po sila nagpapautang ngayon, ma. Bukas na lang tayo maglaba. Kapag may sobra sa ipang bibili ko ng pagkain natin mamaya, bibili tayo ng isang sabon. Teka, may sabong panligo pa naman tayo, di ba? Makapal-kapal pa yon, baka pwedeng yun na muna ang gamitin natin para hindi na tayo matambakan ng labahan bukas. Ay, Oh, bakit? nalulungkot po kasi ako, ma. Kasi? Kasi mahirap po tayo. Kailangan natin lagi magtiis, magtipid. Nalulungkot ako na puro tayo lugaw. Nalulungkot ako kasi, kasi wala kayong masyadong pera sa bulsa nyo. Makakaraos din tayo, anak. Matapos lang ang pandemyang ito, promise ko sa'yo hindi na lugaw ang laging kakainin mo. Bakit po kasi tayo mahirap, ma? Bakit yung iba naman mayaman? Hindi naman yata tama yun. Anak, ang importante, namumuhay tayo ng... Marangal. Alam ko na po yan, ma. Lagi niyo pong sinasabi sa akin yan. Pero paano naman po yung gutom natin? Mabubusog ba tayo kapag araw-araw tayo magiging mabuti? Papadudot muli ay hindi na naman ako nakasagot kay Nika. Matalinong bata po si Nika at alam kong marami itong nalaman sa kanyang paligid kahit sa murang edad niya. Kaya nga naging maingat ako sa kanya sa pinapakita ko. Naging maingat din ako sa mga taong pinapalapit ko sa kanya dahil gagayahin niya ang mga taong ito hanggang sa kanyang pagtanda. Nalungkot lamang ako, Papadudot, na sa ganong edad ay nakita niya ang kahirapan namin. Hindi ba dapat walang ibang iniisip ang mga bata kundi ang paglalaro lamang? Kinabukasan nga matapos ang naging pag-uusap naming yon ni Nika ay muli na naman kaming pumila sa community pantry. May nais akong gawin noon. Kinakabahan ako sa plano ko pero gusto kong ituloy yon. Maaga kaming pumila noon at dinamihan ko ang pagkuha sa pantry. Hindi ko na nga halos mabuhat noon sa sobrang dami. Tinulungan lamang ako ni Nika at nagtaka rin ito sa ginawa ko pero sumunod lang din siya, Papadudot. Ma, bakit po ang dami ata nating kinuha ngayon sa community pantry? Ayos lang yan, anak. Hawakan mo mabuti ang mga nakuha mo. Kaya ko naman pong dalhin to. Tara na po. Maya-maya, hintay pa muna tayo ng konti. Bakit po? Pipila pa po ba tayo? Nakita nyo naman pong wala na halos natira sa mesa ng pantry. Nakuha na nga po yata natin lahat eh. May hinihintay lang ako. Hindi na tayo pipila, dito lang tayo sa gilid. Sige po. Cheryl, Nika! Wow, ang dami niyong nakuha, ha? Sabi sa inyo, di nyo naman kailangan tipirin ang sarili nyo sa paghingi. Tama ka nga. Maganda nga na marami kaming kinuha. Bukas pipila ulit kami. Mas marami ang kukunin namin bukas. Teka nga, ngayon ka lang ba pipila? Oo, dumating kasi yung nag-deliver ng soft drinks kanina. Kailangan kong bantayan at baka makabasag na naman. Sakit talaga sa ulo yung mga yun. Ganun ba? O sige, pila ka na ron. Oo, teka, sandali lang ha. Hintayin niyo ako para sabay-sabay na tayong umuwi.
Ma, wala na po halos natira dun sa pantry. Bakit nyo pa po pinapila si Ate Tisay? Makikita mo kapag bumalik siya rito. Oh, Tisay! Wala ka atang nakuha. Walang-wala talaga! Simot na simot yung noodles at dilata eh! Tingnan mo yung iba dun oh! Nagtsatsaga sa kung ano na lang yung meron! Kawawa naman sila. Kawawa talaga! Eh, kinuha mo halos lahat ng meron dun eh! Di ka man lang nagtira! Di mo man lang iniisip yung iba? O teka, di ba nga ikaw ang nagsabi na kumuha lang ako ng kumuha ng marami? Sa'yo nagsimula to, no? Oo nga po. Yung po lagi niyong sinasabi kaya siguro kumuha ng ganito karami si Mama. Pero paano naman kaming late pumila? Wala na kaya kaming naabutan? Di ba ganito rin naman ang ginagawa mo dati? Ilang ulit kang kumukuha ng sobra kahit na walang natitira sa iba? Tumatawa ka pa nga eh. Ikaw ang pinag-uusapan dito? Ganyan na ba ang gusto mo makita ng anak mo? Maging sakim at abusada? Asan na yung prinsipyo mo? Kaya ko nga ginagawa to ngayon para malaman at makita ni Nika kung ano yung hindi niya dapat gayahin. Labo mo magturo! Naintindihan ko po ang gustong sabihin ni Mama, Ate Tisay. Mali nga kumuha ng sobra at hindi magtira para sa iba. Nakita niyo po ba yung karatula na yon? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. O ngayon, Siguro naman po naintindihan niyo kung ano ang gustong sabihin nun sa atin. Kumuha ka na rito ng kailangan mo. Magtira ka lang ha dahil ibibigay ko pa yan sa ibang hindi nakakuha kanina. sigurado ka ba? Oo. Wala naman akong balak kunin yan lahat para sa sarili ko. Gusto lang kitang turuan kung ano yung tama. Ibibigay ko naman yan sa iba at sa'yo. Sana po sa susunod, hindi na po tayo manglamang. Ay, oo na. O siya, pengin itong meatloaf tsaka okra. Gusto ko tong ulam mamaya eh. Hindi ko to bebenta, promise. Yan lang po ba? Oo, ito lang kailangan ko. Salamat, Cheryl ha. Pinamahagi ko rin ang araw na yon ng mga nakuha ko mula sa pantry at kinausap ko noon ng organizer at sinabi ko ang bala kong gawin. Pumayag naman siya at hinayaan ako noon na hakutin ang mga pagkain sa mesa at hindi ko naman yon sinolo. Gusto ko lang maturuan ng leksyon noon si Tisay. Nag-work naman Papa Dudut at mula nga noon ay hindi na siya nanguhan ng higit pa sa kanyang kinakailangan. Natuto siyang magtira para sa iba at natuwa kami ni Nika. Natapos na ang community pantry sa aming lugar at napapangiti pa rin ako kapag naaalala ko ang mga naging karanasan namin. I-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa buhay ko ha. Yaya po ko ngayon ng anak na organizer ng community pantry na nakausap ko po dati. Naawa ito noong nalamang wala akong trabaho. Maliit lang ang sahod ko pero masaya ko dahil marangal po ito. Ikaw, ano ang kwentong community pantry mo? Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Cheryl.